Supply ng kuryente sa Luzon Grid, numinipis. May live report sa Alfie Tulagan. Alfie. Yes, CJ, manipis ang supply ng enerhiya ngayon sa Luzon Grid dahil sa mga plant outage. Ayon nga sa Department of Energy, hindi bababa sa 10 mga planta ang sumasailalim ngayon sa maintenance outage. Pinapatay ni Ginoong Joshua ang mga electric fan kapag walang masyadong customer sa kanyang kainan para makatipid sa konsumo sa kuryente. Sa negosyong ito mahirap magtipid pero kasi kailangan nila ng electric fan. Hindi naman kasi aircon to eh. So more and more na kailangan nila ng fan. Pag wala sila, yun patayin mo. Hindi rin gumagamit ng aircon si Ginang Helen sa kanyang computer shop para tipid sa kuryente. Pag hindi namin ginagamit yung mga computer na halimbawa wala ng ino-off namin. Pagtitipid sa konsumo sa kuryente ang payo ng otoridad lalo't numinipis ang supply ng kuryente sa mga planta. Sa katunayan, umabot sa yellow alert ang Luzon Grid nitong alas 10 ng umaga. From yellow alert, naging red alert na siya from 1 o'clock to 3 in the afternoon. Ibig sabihin, ang yellow alert kasi, ang ibig sabihin nun, manipis yung operating reserve natin. Power situation nga natin ngayon, medyo manipis nga yung reserve. Ang isang dahilan doon dahil talagang nag-increase yung load. Nilinaw naman ng National Grid Corporation of the Philippines na nakadepende ito sa operasyon ng mga planta. Ayon sa Department of Energy, hindi bababa sa 10 planta ang may plant outage. Sa Luzon, mayroon tayong naka-plant at saka unplant outages, mga power plants. Siguro ito aabot ng mga 11 or 12, mga gano'n. Tiniyak naman ng Dagupan Electric Corporation o DECORP na maayos ang kanilang mga distribution facility. CJ, dito tayo mismo sa may DECORP substation sa may Calasiao, Pangasinan at kung pag-uusapan yung kanilang preparasyon, yung kanilang mga pasilidad ay maayos naman at sapat yung kanilang kakayahan bilang isang distribution facility. Ang problema nga lang CJ ay kung hihina nga o kung tuluyang ninipis itong supply ng enerhiya at bibigay itong mga planta ay wala rin silang mga enerhiya na i-distribute sa iba't ibang mga kabahayan. Ang ayon nga dito sa NGCP, yung kanilang na-monitor kanina sa pagitan ng alas 10 hanggang alauna, yellow alert lamang yung status nila at nag-red alert noong dakong alauna hanggang alas 3 ng hapon. Pero nagbalik normal na ito ay nagbalik sa yellow alert yung status na ito sa mga oras na ito. Kaya ang payo ng otoridad kung nais daw na mapigilan yung pagkakaroon ng mga rotating brownout sa mga darating na mga araw ay makiisa ang ating mga kapuso sa pagtitipid sa konsumo ng kuryente. Yan muna ang latest mula mismo dito sa may DECORP substation. CJ? Maraming salamat, Alfie Tulagan.